ng campaign funds ay basihan ng plunder, bakit si Marcoleta lang? At bakit hindi si former Speaker Martin Romualdez? Bakit hindi siya ang kasuhan ng plunder? Yayamang tila umamin na siya nang siya ay lumabas sa isang video at nagdawit pa sa ehekutibo sa naganap na napaka-anomalyang flood control projects. Tila inamin na niya. Nagdamay pa nga siya sa executive department. Bakit po tila bailable ang naging kaso niya, samantalang si Marcoleta plunder agad? Mga kababayan, bakit hindi kasuhan ang ibang mga politikong sangkot sa pandarambong sa pondo ng DPWH? Ang dinambong nilang pondo ng DPWH, ginamit sa kampanya ng ilang senador ngayon na nasa mayorya. Alam nila kung sino sila, kaya takot na sila po ay maimbestigahan. Si Congressman Libiste po, may ebidensya. May sworn statement si Bersamin. Nariyan po ang mga ebidensya. Ngunit bakit tila bulag ang ombudsman sa mga ito? Bakit Ginoong Boying Rimulya? Bakit? Kaya mga kaibigan at mga kababayan, simple lang ang ating tanong. Bakit si Marcoleta? Alam niyo kung bakit? Sapagkat sila'y natatakot kay Marcoleta. Natatakot po sila na igiit ni Marcoleta ang investigasyon sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng ating bansa, ang flood control scandal. Nakakahiya! 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 Ayaw po nilang lumabas ang katotohanan. Ayaw po nilang mapanagot
ang mga mastermind. Kaya gagamitin po nila ang kapangyarihan ng ombudsman. Gagamitin po ang sandigang bayan upang takutin, upang patahimikin, upang puksain ang sinumang magsisilbing hadlang sa kanilang kabugtutan. Napakasama! 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 Alright, mag-reaction tayo dito mga kababayan no, sa speech nga kagabi ni Ka Arnel Tumanan. Siya po ay kilalang ministro ng Iglesia ni Cristo mga kababayan. No? Prominenteng ministro po siya ng kapatirang Iglesia ni Cristo na kung saan ay talagang direktahan na po yung kanyang salita no, dito mga kababayan sa ginagawa nga ngayon ng gobyerno laban nga dito kay Senator Rodante Marcoleta na nakatanggap ng donation or campaign donation noong nakaraang eleksyon nga dito, pero siya pa yung kinakasuhan ng plunder, samantalang yung mga politiko na lantara na expose na gumagawa ng pagnanakaw ay hindi kinakasuhan ng plunder mga kababayan, at direktahan niya pong binira no itong si former House Speaker Martin Romualdez na bakit hindi po siya kasuhan ng plunder. Meron na po siyang statement na inamin na po niya na kapag siya po ay arestuhin ay meron din po siyang kaladkarin no. So baga hindi po siya makulong mag-isa mga kabayan, at diretsahan niya pong sinabi dito yung executive department no na sila naman po talaga yung last touch no mga kababayan dito nga sa paghawak ng pondo mga kababayan. At pati na rin po dito si Ombudsman Boying Remulla ay direktahang binanggit rin po no ni Ka Arnel Tumanan dito mga kababayan, bakit po ang ombudsman ay tila baga selective yung kanilang ginagawa nga dito no. Mas mauna pang makulong dito si Senator Rodante Marcoleta ng non-bailable mga kababayan, hindi po siya makapagpiyansa hanggang hindi matapos yung kaso no. At para po sa aking opinion no, at agree po ako dito kay Ka Arnel Tumanan dito sa kanyang mga statement na talagang minamadali nila dito yung mga kalaban nila sa politika no, pero yung mga samahan nila no, mga kapartido nila na mga involved dito pinangalanan na hindi lang isang beses no, maraming beses na napangalanan yung mga pangalan kagaya dito kay Martin Romualdez, kay Saldico, at yung mga binanggit ng ex-marines mga kababayan na diniliberan di umano ng mga mali-malitang pera ay hindi po nila inaksyonan na imbestigahan mga kababayan. So yun po yung nakapagtaka dito sa ating otoridad lalo na sa NBI na bagkos sana ay imbestigahan nila no yung mga sinasabi dito ng mga Marines na kung may katotohanan man ito, pero wala po silang ginawa no, hindi po nila tiningnan yung mga CCTV mga ganun, nagpunta sana doon sa mga lugar na minensyon na kung saan nagganap yung mga deliveries, pero yung ginawa ng NBI ay kini-question lang nila yung personality no o yung character mismo ng mga ex-marines na ito or yung mga witnesses. Question nila kung reliable ba mga ganun, hindi daw kapaniwala sabi ni NBI Director Matibag mga ganun no. So doon pa lang talaga ay magtaka ka bakit ganun, hindi man lang nila inaksyonan samantalang ang laking pera nang nawala no, ang laking perang ninakaw dito, pero pag maliit na tao yung involved no na nagnakaw ng 1,000 pesos 500 pesos ay ang bilis po nilang gumawa ng mga CCTV backtracking mga ganun, pero dito sa billion na mga deliveries ng maliitang pera ay wala silang ginawa no mga kababayan. So yun lang po yung ating pinagtatakahan dito kung bakit gano'n no, kung meron ba talagang malaking cover up no mga kababayan para hindi ma-expose yung katotohanan at hindi mapanagot yung mga totoong magnanakaw dito mga kababayan. Hindi po biro yung mga perang nawala no, itong pinagnanakaw nilang pera mga kababayan. Sayang, sobrang sayang yung mga perang iyon na umabot ng trilyones mga kababayan no. Kung napunta lang sana yun sa mga totoong proyekto na tsak mapakinabangan ng mga Pilipino sa mahabang panahon ay talagang worth it sana yun mga kabayan. 1 trillion yung nawawalang pera dito sa ating kabanang bayan, at yung nakinabang lang dito yung mga kawatan, at kailangan po talaga natin silang mapanagot no, at hopefully sa susunod na presidente no, hopefully si VP Sara yung umupo bilang presidente at mabawi niya itong 1 trillion na ninanakaw nila no, bawiin lahat ang mga perang ito from congressman na involved dito hanggang senador hanggang mga secretary ng administration ngayon
na nakinabang noon at kung sino man no, kung sino pa yung involved dito, kung kasama ang presidente, dapat siya managot at bawiin yung mga pera na mga ninanakaw nila mga kababayan no. Kailangan po talaga nilang makulong or mapanagot dito sa kanilang ginagawa mga kababayan. So hindi man natin silang or hindi man natin sila mapanagot dahil sila pa rin yung nakaupo sa administration or sila yung nakaupo ngayon sa gobyerno, ay darating ang araw mga kababayan sa paghukom no, kasi hindi naman sila forever dito sa kanilang pwesto ngayon. So hoping tayo dito mga kababayan na mag successful no itong rally ng INC. Talagang hindi na po sila nakatiis dito mga kababayan no sa kanilang ginagawa ngayon, na uunahin pa nilang ikulong itong mga nakatanggap ng donation sa election sa campaign funds no. At alam naman po nating lahat na halos lahat ng mga kandidato no, lalo na sa national position, from senators, vice president at president, ay may mga nag-donate po talaga diyan mga kabayan, at hindi lang po yan piso na donation no, million din po yan. At yung iba nga ay daang milyon no. Yung nakarang eleksyon itong si Lagdameo nag-donate ng 200 plus million no kay President Bongbong Marcos. Yung si Robles 30 million yata yung donation niya kay Bongbong Marcos noong 2022. At ngayon ito yung posisyon niya ngayon sa PCSO mga kababayan, sa Robles, si Lagdameo bilang secretary. So alam naman po natin lahat na yung mga nag-donate ay may kapalit no. It's either position or sa negosyo nila, mga ganon. Yun po yung kalakaran dito. Pati yung mga kontraktor no, ang daming mga kontraktor na nag-donate din doon kay President Bongbong Marcos no, nung tumakbo siya noong 2022. And yet si Senator Marcoleta lang yung kinasuhan ng 75 million na donation galing sa mga private individuals po mga kababayan. So dito po tayo magtaka no, bakit siya lang? Kung kakasuhan ng plunder, lahat ng tumanggap ng donation, lahat dapat kasuhan nila ng plunder. Kasama na rin yung mga congressman, kasi alam naman natin yung mga congressman tumatanggap din yan ng mga donation no, sa kanilang mga distrito, lalo na mga kontraktor nagdo-donate din po yan mga kababayan no, sa negosyo, para sa proteksyon ng negosyo nila at para makakuha ng proyekto in the future kapag nanalo yung congressman or senador na sinusuportahan nila, or presidente, kasi sa presidente may nagsuporta, or kahit kay VP Sara no, kung sino-sino yung nag-donate ng mga donation, kung kini-question nila kung plunder na pala agad yon, dapat lahat nila kasuhan. At tiyak ako maubos yung lahat ng mga incumbent ngayon mga kababayan dito na makasuhan ng kasong plunder, pero hindi tanging si Senator Marcoleta lang yung kinakasuhan nila ng plunder mga kababayan. Sa dami-dami ng mga senador na tumanggap ng donation, at ito pa nga yung budget ng flood control na di umano'y ginamit din nung kampanya nung nakalang eleksyon no, dito sa admin na senatorial group mga kababayan no. Minention dito ni Arnel Tumanan na nakinabang yung mga senador ngayon na nasa kapartido ng admin na nakinabang nga no, di umano dito sa flood control no. Itong pera galing flood control ay ito yung ginamit sa kanilang kampanya mga kababayan noong nakaraang eleksyon. Kaya tahimik po sila at kinukontra nila itong si Marcoleta, dahil si Senator Marcoleta ang nag-iingay patungkol dito sa flood control no, para kaladkarin or kalkalin itong buong katotohanan dito sa malawakang sistematikong nakawan ng pera ng bayan mga kababayan. So ano pong masasabi nyo dito sa buwelta no, direktahan na po itong buwelta ni Ka-Arnel Tumana no, isang prominenteng ministro ng Iglesia ni Cristo, laban nga dito sa gobyerno ngayon, at dito kay Ombudsman Remulla at kay former House Speaker Martin Romualdez na hanggang ngayon ay nanatiling malaya no, wala pang kaso laban sa kanya mga kababayan. Kaya talagang maintindihan natin yung galit ng taong bayan no, dahil talagang napaka-obvious naman yung ginagawa ng administration ngayon ng gobyerno, na yung mga kalaban nila sa politika, yung inuuna nila mas mabilis pa sa alas 4 yung kailang pag-aresto no. Pero dito sa mga kapartido nila at doon sa mga lumipat doon sa kanilang grupo ay tila baga tahimik na yung mga kaso na sinasabi natin na hinog na daw yung kaso mga kababayan. So talagang ewan ko kung ano kayang kainanat nandito no sa rally ng INC. So sana po magtagumpay po sila no dito, kung ano man yung kanilang ninanais na mapanagot dito yung mga totoong magnanakaw no. Pero I doubt kung talagang managot ngayon sa gobyerno ngayon or ngayong administration itong mga kawatan na ito mga kababayan, kasi sila rin po yung nakaupo ngayon So hopefully by next administration no, makamitan natin yung hustisya talaga dito mga kababayan, at mabawi yung mga nasa trilyones na pera na ninanakaw nila mga kababayan. So ano po masasabi nyo dito? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.